Okay, update tayo. Nakalabas na ng bansa yung bagyong Esther. Oo, nakalabas na kahapon yung bagyong Esther. Pero papalakasin niya yung ating habagat, no, yung southwest monsoon, maapektuhan niya ng northern and central Luzon, no. Kaya ingat-ingat po tayo, rainy season na rin. Kaya dapat ready tayo, dapat lagi tayo may payong. Samantala, ang El Nino nandyan pa rin. Ang sabi nga ngayon kay Ramil ay 82% chance May, June, July. Tapos na yung May, nakalusot na tayo sa May. So June, July. So 92% na yung probability na yung June, July, August. So mas mataas na. And ang sinasabi nga ay strong El Nino. No, mataas na rin yung percentage na strong El Nino yung mararanasan natin hanggang early 2027. So dapat ay brace yourself. Dapat ang ating mga farm ay ready na. Actually, ang panawagan nga ng ilang mambabata sa DA, dapat daw mas matinding paghanda dahil matinding El Nino daw yung posible nating kaharapin. And June, celebrate natin ang June 1, World Milk Day. So yung mga nagkakambing, yung kambing nga, tupa. Kambing, goat's milk. Oo, kambing, goat's milk, yung mga nag-aalaga ng baka, kalabaw, diba yan, goat's milk. So ipinagdiriwang po yan tuwing unang araw po ng Hunyo, World Milk Day, bilang pagkilala sa mahalagang papel po ng gatas at mga produktong dairy sa nutrisyon at seguridad sa pagkain. Sa Pilipinas, nagsisilbi rin itong pagkakataon para mapalapit yung mga dairy farmer natin sa mga buyers, mamimili, habang isinusulong yung mas malusog na pamayanan at mas matatag na kabuhayan. No, sana maraming mag-adapt nung yung gatas dinadala sa school, 'di ba? Para ang makakainom ng gatas syempre yung mga chikiting natin. Sana isama yun sa feeding program, 'di ba? Lalo na yung mga nasa lalawigan, meron naman silang source ng gatas, fresh gatas. Ikaw ba naranasan mo yung dinideliveran kayo ng bote ng gin pero ang laman gatas? O bote ng ketchup? Ay, hindi mo na inabot yun? Yung inabot ko naman. Okay. So hindi ako umiinom. Ay, ganun. Hindi ka umiinom. Bakit? Ayaw mo ng gatas? Hindi ko masyadong type yung lasa. Pero ngayon, umiinom na ako. Okay. Sige. Ngayon gatas, fresh gatas, no, ng kalabaw. Alam ko marami sa inyo gano'n naka-experience, yung nilalako o kaya may automatic may nagde-deliver, no, sa bahay nyo every morning, ng gatas ng kalabaw. Ayan, nabutan ko naman yun. Pero sa probinsya, hindi dito sa Manila. Okay, sa iba pang mga balita, Gulayan sa Bayan Project at Sustainable Agro-Forestry Farm Enterprise o yung Project SAFE, kabilang na sa 2026 National Priority Plan. So, official na pong kinilala ng Department of Economy, Planning and Development ang Gulayan sa Bayan Project at yung Sustainable Agro-Forestry Farm Enterprise ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program bilang bahagi ng 2026 National Priority Plan. Ano ba itong National Priority Plan? Ang NPP ay opisyal na talaan yan ng mga priority programs, priority projects at aktibidad ng pamahalaan ng Pilipinas na nakatuon sa mahalagang sektor tulad ng agrikultura, edukasyon, kalusugan, kabataan, pabahay, agham at teknolohiya.
Ito ay inilathala taon-taon para gabayan yung mga inisyatibong may malaking ambag sa pambansang kaunlaran. So layon nito na hikayatin ang mas malawak na pakikilahok ng private sector sa pagsuporta sa mga prioridad na programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga donasyon at iba pang anyo ng tulong at maaaring makinabang 100% tax deductibility sa kanilang mga donasyon. Ayun pala yun. So, to encourage yung private sector na pondohan itong mga programa na to at kapalit yung 100% deductibility sa kanilang donasyon. O yan, yung Gulayan sa Bayan Project. O, kailangan natin yan. Dapat ma-encourage yung mga kababayan natin na yung mga tiwangwang nating lupa na nakatiwangwang lang, sayang, taniman natin, di ba? Kung hindi man sa atin yun, pansamantala. Pansamantala, hiramin, di ba, yung mga lupa na yan. Okay, sa iba pang balita, Japan at Pilipinas pinalawak ang partnership sa food security kasama ang fishery. So, last week, di ba, pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. So, ayan, mas pinalawak yung kanilang kooperasyon sa agrikultura at pangisdaan para mapalakas ang seguridad sa pagkain at mapabilis ang modernisasyon sa dalawang bansa. And nilagdaan ang Memorandum of Cooperation sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan at nagpapalawak sa kasunduang agrikultura na unang nilagdaan noong 2023. So, maraming mga napagkasunduan. Ayan, sabi ni Secretary Chu Laurel Jr. ng DA, mahalaga ang kasunduang ito para matulungan yung mga magsasaka at mangingisda na makasabay sa hamon ng climate change, mataas na gastos sa produksyon at lumalaking pangangailangan sa pagkain. So, saklaw po ng partnership yung smart farming, digital technology, mekanisasyon, biotechnology, climate resilience at pagpapaunlad ng fisheries sector. So, ilan lang yan sa mga laman ng kasunduan mula po sa Japan. So, sana marami tayong mapulot na technology tsaka smart farming technique, di ba, mula sa Japan. O kasi marami tayong magsasaka nagpupunta sa Japan. Di ba? Doon nagtatrabaho sa Japan. Ang daming content. Kino-content nila, di ba? Doon na sila nakatira. Parang OFW, di ba? So, sa Japan sila nagiging magsasaka. Trabahador sila doon. And marami ding agriculture students, yung mga estudyante ba natin na nag-aaral ng agriculture? Parang kadalasan, parang chain student, parang... Change student, parang ganun. Pero yung mga nag-aaral ng agriculture dito, pag i-interview mo, ba't agriculture ka na mo? Gusto mag-abroad. Gusto mag-abroad. Hindi man sa Japan, sa ibang mga bansa din. Okay, so yun, sad story yun. Eto, good news, dahil yung ating Philippine mangoes iniluwas na papuntang Toronto, Canada. Pagsulong sa pagpapalawak ng export market sa ilalim po ni Pangulong Marcos. So sa kauna-unahang commercial shipment ng sariwang Carabao mangoes patungong Toronto, Canada iniluwas na June 3. Isang mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng pandaigdigang merkado para sa mga produktong agrikultural ng bansa. Parang dati naman nag-export na tayo pero natigil, di ba? Parang natigil yung export natin. So ayan, Carabao mangoes naman. Bahagi ito ng layunin ng pamahalaan na maipakilala sa mas maraming bansa ang dekalidad na produktong Pilipino tulad ng mangga, saging at niyog. And tinawag ng DA na isang malaking tagumpay ang naturang shipment. Hindi ko lang alam kung gaano karami yung shipment. Kasunod ng unang pagluwas ng sariwang mangga ng Pilipinas sa Roma
noong nakaraang taon. And ayon kay Yusek Philip Young, patunay ito na matagumpay na pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagbubukas ng mga bagong merkado para sa mga magsasakang Pilipino. So sana madagdagan pa yung export natin, no, papuntang ibang bansa, no, yung mga produkto natin. Ayan, mangga, saging at niyog. No, isa yan sa mga ine-export natin. Okay, good news yan. And, ito hindi ko alam kung good news. Na parang nag-survey yung DA. So, ang nire-report nila ngayon ay 47% compliance. Doon, compliance, sumusunod sa rice price ceiling sa harap na po ng mga sinasagwa nilang crackdown o mga nanguhuli sila or naninita sila ng mga hindi sumusunod. So sabi ng DA, nasa 55% na mga rice retailers sa bansa ang sumusunod sa ipinapatupad na 50 pesos kada kilo na price cap para sa imported na bigas. Sa Metro Manila, mahigit sa 70% ang compliance rate. So patuloy naman ang inspeksyon ng DA sa mga lumalabag sa kautusan para matiyak na abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga mamimili. Parang ang liit ng 55%, no, sa buwan na pangkalahati hindi. Pero sa Metro Manila, 70% daw ang compliance rate. And may balita din nga na di ba sabi natin last week, dapat pati importer sitahin, di ba? Dapat doon magsimula. Magkano ba yung binababa nila sa mga retailers, no? Doon sa mga biyahero, kung meron man. Meron naman daw, sabi nung taga-DA. Pati daw importer, sinisita nila, binibisita nila. Okay, ito na. Ang usapin ng baboy. Kasi, di ba, last week balita natin yung Executive Order 116 na nagtataas doon sa bilang or dami na pwedeng importen na karneng baboy sa bansa. So ngayon, kasi maraming ang bumabatikos, maraming tutol, pinagtanggol ni DA Secretary Francisco Chulo Real Jr. yung EO na yan. Ayon kay Secretary, layunin ng hakbang na mapatatag ang presyo ng baboy at matiyak na sapat ang supply para sa mga mamimili sa gitna ng epekto ng African Swine Fever o ASF sa lokal na produksyon. So, yung EO na yan, tinataas yung pork importation natin, i-importin natin from 54,000 metric tons, ngayon magiging 204,000 metric tons na karne ng baboy ang i-importin natin. So, ang paliwanag ng kalihim, nananatiling banta ang ASF, kasi nga wala pang vaccine, lalo na ngayong tag-ulan kung kailan mas mataas ang posibilidad ng pagkalat ng sakit ng mga baboy. Ganun ba yung Kuya Ramil, pag maulan, magiging makakalat? Posibleng kumalat daw ang ASF. Pero sabi nga, pwede naman yun. Totoo naman. Pero, di ba, hanggang ngayon, ang sinasabi nga, maraming baboy ngayon kasi naka-adjust na yung mga magbababoy. And merong repopulation program ang DA. So, tiniyak naman ng DA na isa sa alang-alang sa implementing rules and regulations ang kapakanan ng mga mamimili, hog raisers, and importers at iba pang sektor para magkaroon ng patas or balanse sa industriya. So, yan yung sinasabi ng DA. Pero sa ibang stakeholders, sabi ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na hindi napapanahon ng naturang hakbang. I-recall muna yung EO. Pag-aralan at konsultahin talaga yung mga stakeholders. So, dahil mainit yung balita na yan, tinawagan natin yung kaibigan natin, no, si Kahil Garcia,
ng agri-checkers para malaman ano ba yung sitwasyon sa ground, 'di ba? Kaya sa pagbabalik po ng ating palatuntunan mamaya, pakinggan niyo yung panayam natin kay Mr. Hill Garcia ng Agri-Checkers. Alamin natin papaano ba makakaapekto itong EO 116 sa kanilang kabuhayan, 'di ba, doon sa mga nag-aalaga ng baboy at sa buong industriya, no? Para maunawaan natin ang kanilang sentimiento. Bakit ganun na lang, 'di ba? Yung kanilang karanasan, yung pananaw nila, yung inaasahan nila para masuri yung kabuuang epekto nito sa lokal na industriya ng baboy, no? Mamaya po 'yan sa pagbabalik po ng KSA. So tunghayan niyo po yung panayam na yan para maintindihan natin saan ba nanggagaling yung mga magbababoy na tutol dito. Kasi nung 'di ba, bago pa tong EO na tatampo na, 'di ba? Sumasama na yung loob ng magbababoy kasi nga ang baba ng farm gate price. Lalo na ngayon daw na tataas pa yung importation, no? Saan na lang daw sila pupulutin. So mamaya yung detalye niyan sa kabuuan po ng ating palatuntunan.